Ito na nga mga kabomba, nasa harap ninyo ngayon ang Mitsubishi Expander GLS 1.5. At tingnan natin itong mga features niya, mga buttons, at ano ba yung mga nadagdag dito at nabago versus sa mga conventional na mga sasakyan before. Ito po ay automatic transmission, kaya naman ganito ang kanyang shifting knob. Infotainment system, ang kanyang vent. Ito yung controls for aircon at yung kanyang airflow. Naka push start na rin siya. Dito kumpleto ang kanyang mga controls for the infotainment system. Kung gusto ninyong i-adjust ang volume, yan ang mode, mag-answer ng call, so mas madali na. Nandito na kasi, mas malapit na sa kamay mo habang nagmamaneho. Yan, tachometer, speedometer, yan yung fuel gauge, yung temperature, odometer, at marami pang iba. So pwede itong mabago sa magitan ng pagpindot dito sa part na to. Ayan. So sa kanyang unahang panel, leather na dito. Ang ganda, no? Ang elegante tingnan. Ito rin, leather din siya. Malambot. Yung kanyang upuan ay napaka-elegante. So hindi mo na kailangan lagyan ng leather seat. Leather din dito sa part na to. Tapos carbon finish ang part na to. Ayan, may traction control button. Button ng para dito sa retractable na side mirror. 120 watts, 12 volts na cigar socket. Meron din dito ang USB direct na. So hindi mo na kailangan mag-provide dito ng another. So kung gusto nyo pang mas maraming saksakan dito, pwede rin kayo maglagay dito ng USB port na cigar socket. Ayan. May lagayan ng card dito. Ayan, medyo spacious dito sa part na to. May dalawang bottle holder dito sa part na to. Tapos ito pa, kagandahan din dito. Ayan o. Yan, ang laki. Pwede mong malagay. Ito naman ang kanyang likod. Ayan, napaka-spacious talaga. Yung likod na part nitong Expander. Dome light na tinatawag. Yan. Usual naman na may mirror. Pero yung ibang variant, yung mga base variant, walang ano yan. Side mirror, napaka-spacious, napaka-lawak, no? Yung nakikita niya na view. Tapos meron pa siyang blind mirror dito. Napakahalaga din ito, no? Ang laking bagay ng blind mirror. Ito ay hindi na conventional na way ng pag-handbrake. So iti-tilt mo lang yan ng ganyan para mag-activate yung handbrake. Kung i-deactivate mo naman, so ganyan lang. Wala na yan, pwede na siyang mag-free wheel o umandar, no? Gamit ang yung gas pedal. Kapag ginanto mo naman, yan ay naka-handbrake na siya. So may auto hold din dito. And then yan, ang kanyang mode ay may park, reverse, neutral, drive, second, tsaka low gear. Yung kanyang pagtatagel naman ng switches niya, ganyan na siya. Ayan o, malakas, mahina yung air fan. Ito naman, hot and cold. Galing, no? Yan, hindi na siya yung iniikot-ikot na mga knob. So ganyan ka-slick ang design nitong Mitsubishi Expander GLS 1.5 automatic transmission. Punta naman tayo sa likod na part. Nag-alarm siya kanina nung hindi niya na-detect itong remote niya. So pag nalalayo ka pala, makakalimutan mo naka-open pa, mag-a-alarm itong sasakyan. Sa mga 5'8" ang height, ako 5'8 and a half. So ang legroom ko dito, napaka-spacious pa. Yan, regarding naman sa height, ganito. Yan, meron pang mga isang dangkal na space dito. So sa mga matatangkad, bagay na bagay ito, mas lalo yung mga maangkas. So ganito naman ang view sa likod na part. Ayan, napakalawak tingnan, no? So ang likod na part niya naman, medyo makipot lang ng konti pagdating sa likod. Pero usual naman talaga yon sa mga 7-seater. Kaya better dito ang mga pinapaupo ay yung mas piti, di ba? Tapos may bottle holder dito. Ayan, tas plastic finish. Ayan, tapos ayun, itong kagandahan dito, may cigar socket na pwede pang lagyan muli ng mga USB port. Another cup holder. So ito ang mga quick features ng Mitsubishi Expander 1.5 GLS automatic transmission. At sa susunod, pag nakita ko ulit si Kuya, i-review ko naman sa inyo yung version naman ng Expander na
manual transmission. Meron din kasi siyang manual. Tingnan natin kung ano yung difference nila pagdating sa infotainment, pagdating sa yung mga tinatagal na mga part doon sa dashboard, at marami pang ibang mga pinagkaiba. So dito muna tayo, at na-miss kong mag-upload. So ang tagal natin hindi nakapag-upload sa ating sa ating channel. Kaya naman sa pamamagitan ng munting quick review na ito ay makapanumbalik muli tayo sa vlogging. Maraming salamat mga kabomba. Salamat sa pagsuporta ninyo dito sa ating YouTube channel. At salamat sa mga susuporta pa at magsusubscribe. Kaya naman kung ano pa yung mga gusto nyo pong i-review natin, pa-comment naman po dyan para po malaman po natin kung ano yung mga susunod pa nating i-videohan at bibigyan ng simple but rock simple lang na mga review, no, sa mga motor and sa mga sasakyan. Maraming salamat. At nga pala, abangan ninyo po ang aking Jimry na pinabuild sa Davao. Yun po ay more on magiging laman po ng ating channel, yung Jimry natin, no. Yun po ay every wagon o every van DA17 ng Suzuki na may mukhang Jimny. So ang unahang part niya tsaka likod niya ay mukha ng Jimny. So abangan nyo po yan dahil upload po natin yan, yung mga progress, yung mga dinagdag natin at marami pang iba. So sa ngayon pa lang, mga nasa 50% pa lang ngayon, no? Nasa painting period pa lang siya. So hopefully by April lumabas na po itong ating Jimry. At papangalanan natin itong Avery. Siya si Avery, Avenir and Avery, Jimry. So maraming salamat mga kabomba at keep safe tayo palagi. God bless.